Our scripture reading is from the book of Luke, chapter 18, verses 18 to 27, and Matthew, chapter 7, verses 13 to 14. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother." "All these I have kept since I was a boy," he said. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When he heard this, he became very sad, because he was very wealthy. Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Those who heard this asked, "Who then can be saved?" Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. Nasa ikalimang linggo na po tayo ng lockdown at hindi tayo napigilan ng coronavirus sa ating pagpapatuloy sa ating pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Salamat kay Christine sa kanyang scripture reading, and I would like to read to you our scripture memory verse for today. Because we're going to talk about making a stand in tough times. So kung kayo po ay nakapakinig ng message ng nakaraang linggo, alam natin na meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin upang sa panahon ng kahigpitan, panahon ng paghihirap, ay magagawa nating manindigan sa ating pananampalataya. So, sa Matthew chapter 7, verse 27 po ang ating scripture memory verse. Ang sabi doon, Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God." Ito pong 5 linggo na tayo ay nakaranas ng lockdown, we probably made some evaluations or inventories of what we've lost and gained in our Christian life before the viral infection started. Sa tingin ko, yun ay isa sa dapat iniisip ng mga Kristiyano. Ano ba ang ating napala at ano ang nangyari pag natapos na itong coronavirus na infection? So, kailangan masagot natin yun dahil alam nyo, yun ang ating pag-uusapan ngayon. May magandang patutunguhan yung pag-uusap natin ngayon dahil gusto ko sanang mailantad o mailabas natin sa sandaling ito ng ating pakikinig, yung mga bagay na napabayaan nating isipin sa ating buhay. So, if you're a wise Christian, these are the times when you have to strategize and make plans on how to better improve your life as a child of God. Hindi naman yung tayo reactive yung by impulse na pag may nangyayari, saka lang tayo tumutugon. Hindi ho ganun ng buhay at pag-iisip ng isang Kristiyano. Tayo ay may nakahanda ng panagot dahil tayo ay may paninindigan. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. If you're making decisions during tough times, you either do it by impulse or premeditated course of action based on your conviction. Hindi kasi tayo kagaya ng nasa mundo na reactive tayo. Pag may nangyayari na, saka lang tayo gumagawa ng desisyon o mag-iisip ng desisyon. Hindi po ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, may nakahanda na siyang panagot. Meron na siyang paninindigan. Okay? So, in tough times, kinakailangan manindigan tayo. At kung ano yung ating conviction, yun ang ating isasagawa. So, decisions are choices we make that defines what we are and how we are going to live our lives. Mahalaga sa atin yung
10 steps ahead tayo for any event or any circumstance na harapin natin o challenges. Meron na tayo nakahanda na course of action, premeditated course of action bilang panagot do sa ating circumstances or even in tough times. So we asked this morning, what decisions do we make that make us a true Christian? Ano ang mga desisyon na dapat meron ng isang totoong Kristiyano? Ano ang ating paninindigan? What is our stand? What have we settled in our hearts and minds to respond to tough times like now? Kasi ako, ang nakikita ko dito merong nire-require ang tough times merong hinihingi ba? Kagaya ng mga in any other crisis o in any event na meron dito sa mundo. Palaging nagre-require yun ng ng panagot natin Nagre-require siya siguro ng tamang pag-uugali, nagre-require siya ng tugon na hamong hinaharap natin sa ating mga pinagdadaanan. So, to do this, I would like us to make a rewind of some of the popular stories about men of God who have established their stand and were transformed after their quarantine. May quarantine din sa Bible, alam niyo ba yon? Marami siya, kaya lang pumili lang ako ng mga 4 para yun ang ating pagtuunan ng pag-iisip. So, meron tayong 4 na gagawin in tough times bilang paninindigan. Okay? Pero matanong ko lang sadali. Kayo, ano ba ang tingin nyong nangyari pagkatapos ng 5 linggo? Sabi nung mga salita, anyari? Ano ba nangyari sa atin pagkatapos ng 5 linggo? Ano na yung mga nabuo nating paninindigan na kapag pagkatapos nitong lockdown, yun ang ating tatayuan para harapin ang mga panibagong hamon ng ating mga buhay. Okay, so let's go back to some of the great examples of the men of God in the Bible. Ang una po ditong requirement na hinihingi, exemplified by the life of Noah, is that you have to stay focused. Stay focused. Alam niyo yung pag naglalaro ka ng chess, o iba pang mga klase ng laro, hindi pwedeng nag-wander yung isip mo Kinakailangan nakatingin ka doon sa chessboard, tinitingnan mo lahat ng mga nakalagay doon at yung mga positions, at dapat at least 4 steps ahead ka doon sa moves mo, di ba? May mga ganun But you have to be focused on what you are doing. Can you stay focused during and after tough times? Let's look at the example of Noah. Alam niyo bang si Noah ay 40 araw na na-quarantine sa loob ng malaking sasakyang pantubig? They call it the ark. Okay? Ang naging kapalit noon, they became the first family who survived the flood. And the only family that remained after the flood. Yun naman ang gantimpala sa kanila after the quarantine in the ark for 40 days. Pero let me just read to you the reputation of Noah before the flood. Kasi mahalagang titignan natin kung ano ba tayo bago dumating yung unos, bago dumating yung tough times. Kailangan mawari mo yun. Ano ka ba bago dumating yung tough times sa buhay mo? Kasi meron siyang karunungan dun Sabi doon sa Book of Proverbs you know you will fall because you know you don't have the necessary strength. Masusto ko doon sa Tagalog ko binabasa yung kawikaan, sabi doon alam mo babagsak ka dahil alam mo wala kang sapat na lakas sa panahon ng pagsubok ng iyong buhay. Alam mo babagsak ka So, as you look back, you will reflect or you will be reminded of what you are before the tough times, before the coronavirus, before the flood. Ito yung sabi ng Diyos Hindi si Noah nagsabi nito. Ang Diyos ang nagsabi tungkol kay Noah. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 9. Sabi niya, "This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people in his time. And he walked faithfully with God." Ang ganda ng reputation niya. I can, siguro, parallel to Job. Si Job din, ang ganda Alam niyo, before Job was tempted by the devil or tested by the devil, ang sabi ng Diyos sa kanya, sinabi ng Diyos pala kay Satanas, sabi sa kanya, "Have you considered my servant Job? There is no one like him on earth."
talagang kung may papaboran ang Diyos, ang sinasabi niya, itong si Job, walang kagaya niya sa lupa. Isang matuwid at makatwirang tao at tapat. Si Noah, ganun din ang sinabi sa kanya eh. Bago dumating yung flood, talagang ang reputation na niya, siya ay blameless among the people of his time. He was righteous, he was blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Okay, tingnan natin ngayon yung kanyang pinagdaanan. Kasi dito, pag naka-establish ka ng isang napakagandang reputation sa harapan ng Diyos at sa harap ng mga tao, unquestionable talaga yung dignidad mo eh. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, maasahan ka sa panahon ng tough times. Kasi may naano ka eh, meron ka ng nagawa na trail of yung sa reputation mo, may nagawa ka ng ano ba tawag doon, Pastor Jerome? May nagawa ka ng track record. Oh, yung track record napakahalaga yan, lalo kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho. Masabi lang doon sa track record mo na experience ka at ganito kang nagtrabaho sa isang kumpanya, tiyak tanggap ka na kaagad, papaboran ka eh. So si Noah, kagaya din ni Job, ay nakagawa sila ng magandang track record. At ito ang nagdala sa kanila sa mga sumunod na hamon ng kanilang buhay. So Noah stood for what is right and remained faithful to God no matter what. Ito, tignan niyo ito, no? How does it feel to become a minority? Kasi during his time, walang isa mang tao nakakampi sila. Lahat ng mga tao sa palibot nila, kinukutya sila, hinahamak sila. Pero ginawa niya, nanindigan siya. Alam nyo, ganyan ang labanan ngayon eh. Kasi ang dami na nangyari, ano? Tapos sa tagutom na yung mga tao, di ba? Pag may reputation ka na ikaw madali kang bilhin sa pera, madali kang igumon, madali kang talagang mapapasok ka sa panahon ng pagsubok eh. Kaya nakakalungkot, may mga kilala tayong mga Kristiyano na nasasangkot sila sa pagnanakaw, nasasangkot sila sa mga betrayals, nasasangkot sila sa mga bagay na hindi karapat-dapat gawin ng mga Kristiyano. Bakit? Napaso na sila eh. Nahirapan na sila sa panahon ng pagsubok ng buhay at bumigay sila. Why? Because they were not able to establish a good reputation, a good track record before the tough times come. Kaya dito, mapapansin ninyo, hinihingi ng tough times talaga ng unos itong ganitong klaseng paninindigan. Dapat may paninindigan tayo bago dumating ang unos. Now, ito pa yung reputation ni Noah. For 100 years, he faithfully preached to people to convince them to repent. And he did not change his stand until the flood came. 100 years siyang nangaral. Ako po ay 40 years nang nagpipreach. Kung mabubuhay ako ng mahigit 100 taon, siguro yun pa din ang gagawin ko. Kaya lang, wala akong kagaya ng karanasan ni Noah na nangaral siya ng 100 taon na araw-araw ng kanyang buhay for 100 years, walang kahit isa mang naniwala sa kanya. Ano ang paninindigan mo kung wala nang naniniwala sa pinaninindigan mo? Yun ang matindi sa panahon natin, hindi ba? Kasi yung isang senaryo, halimbawa nagtagutom na, no? Talagang yung mga tao nagwawala na. Sana wag naman tayo dumating sa ganun, no? O nagwawala na, tapos ikaw you still hold on to your conviction and reputation as a Christian. So, ano ang mangyayari na mabibitawan mo yung iyong conviction saka yung iyong magandang reputation before God and man? Ano ang sukdulan ng iyong kakayanan para manindigan sa panahon ng pagsubok na ito? So, sa tingin ko dito, nasa isip niya na at nasa puso niya na ang lahat ng kanyang paninindigan bago pa dumating yung baha. Itong si Noah. Kaya sisi na lang sa kanya nung nakawaranty siya ng 40 days eh. Mas masakit pa nga yung 100 taon, no? Yung you are insulted, you are rejected by people, di ba? 100 taon yun, ha? Tapos 40 days ka lang naman maghihintay doon sa Siguro yung 40 days, it's a time for him to forgive, to rest on God, to have peace of mind and heart. Siguro yun na lang healing process yung 40 years. Pero bago yung baha, bago yung 40 days na nasa barko siya, nasa sakyan pantubig siya,
meron na siyang paninindigan na tinayuan. May tinayuan siyang paninindigan eh. At yun, palagay ko, ang nag-sustain sa kanya throughout the process. Talagang, nakapasa siya. Kung yan ay exam, talagang magna cum laude itong si Noah. So, let's look at the application in our time. The first thing we have to know is that he has a mindset. It was a total leaving of everything behind to gain what lies ahead from God. He was able to overcome all obstacles and remain faithful to the end. Minsan naiisip ko din yan eh. Ano kaya yung isang bagay na magpapanghina sa akin o sa kagaya nating mga Kristiyano? Kailangan malaman din natin ano ba yung ating mga kahinaan. Saan ba tayo bibigay? Kasi dito, maganda yung reputation niya eh. Walang nasabi tungkol sa kanyang panghihina eh. For 100 years. Wow. Na-establish niya ang kanyang record. Yung kanyang track record na talagang wala siguro makakabali nun. Si Job ay saglit din lang eh. Meron bang 1 taon si Job na nakaupo at meron siya mga balls sa katawan niya? Siguro hindi naman ganun katagal yung kay Job. Pero itong si Noah, 100 taon. Bukod doon, nagtatrabaho siya at ginagawa niya yung arko. So dito makikita natin na hindi lang siya basta involved sa preaching o sa paghimok sa mga tao na manumbalik sa Diyos. Nagtatrabaho din siya habang siya ay nangangaral. At ang ginawa niya, hindi basta maliit na sasakyan. Isang napakalaki sasakyan na ikakarga ang lahat ng hayop na nandun. So, meron ka bang reputation, may track record ka ba? Nakakayanin mo yung proseso na nire-require nung tough times? Kasi may tough times na darating sa atin eh. At minsan, pag mas malaki yung tough times kaysa sa ating reputation, yung track record natin, doon tayo magigiba. So, you have to stay focused. Ito sabi ni Apostle Paul for all of us sa 1 Corinthians 15:58. Sabi niya, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain." Sabi niya, let nothing move you. Kung ano man yung siguro pipiga sa atin at magpipigil sa atin at magpapatumba sa atin, isama na natin siya doon sa mga bagay na hindi tayo magagapi. Sila yung mga nandun lang na hindi gagapi sa atin dahil tayo ay maninindigan. We will stay focused to the end. Okay, another principle that we should stood by, ito yung, kasi kanina napag-usapan natin, we have to stay focused. Kasi pag wala kang magandang track record, madali kang magigiba eh. Yung pangalawa naman is our motivation. We have to be a change maker or we remain insignificant. That's number 2. Ang magandang halimbawa dito ng mga great men of God ay si Moses. Moses, the prince of Egypt, was sent to the wilderness for 40 years. Moses was following a destiny. Ngayon, tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong tinanggap na plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Naalala nyo yung Ephesians sa chapter 2, verse 10, yung we are created in Christ Jesus, which God has planned in advance for us to do. Di ba? Kaya dito, hindi tayo basta parang naglalaro sa lupa. Hindi ganun eh. Merong plano ang Diyos sa atin. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper and not harm you. Plans to give you hope and a future. So, God wants us to be significant. So, we have to accept the challenge of being a change maker in tough times. Pwede po yun. Hindi naman tayong nag-lockdown tapos ang ginagawa natin araw-araw natutulog, nanonood ng TV, tas kakain, matutulog, nanonood ng TV, tas kakain. Pag yan ang ginagawa ninyo, hindi kayo kasama dito. Okay? Kasi yung pangalawa dito, ang challenge niya, ang requirement ng tough times is you have to be a change maker. Sabi nga nila, di ba, yung may isang quote, sabi nga nun, give the person a lemon and he will turn it into a lemonade. You give that person a tough time and he will do good. He will create more and he will be productive. Dapat ganun yung motivation natin eh. So si Moses, nilagay siya sa wilderness for 40 years. Kasama niya lang doon yung mga
scorpions and snakes, ano? Hindi magandang magbakasyon sa ganun lugar. Kung kayo ay vacationist, o staycation lang kayo sa bahay ngayon, siguro ayaw nyo pumunta sa wilderness. Ahas, ulupong at alakdan ang makakasama nyo ron. Pero nilayo ng Diyos na doon si Moses dalhin. Yun ang kanyang quarantine period eh. Can you beat that? 40 years of quarantine period. Kaya minsan, pag nakakarinig ka na umaangal, sinasabi nila, ang tagal na, 5 weeks na. Si Moses nga, ang quarantine period niya ay 40 years eh. Napakatagal. Napakatagal niyang inihiwalay ng Diyos para sa natatanging paggamit. Tandaan natin, ang quarantine period can also be our consecration. Yung paglilinis at pagbamalal sa atin ng Diyos. Kaya dapat gano'n na nangyari nung na-quarantine tayo. Yun dapat ang nangyayari sa atin. Tayo ay naihahanda sa natatanging paggamit ng Diyos. Ito po yung yung reputation ni Moses sa Hebrews chapter 11 verse 24. Ang sabi dito, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Ano ba yung maging Pharaoh's daughter? Ano ba yung ni-refuse niya? Kasi dito, parang ang sinasabi dito, isinantabi niya, pinagwalang bahala niya, tinanggihan niya eh. Ano ba yung pinagwalang bahala, tinanggihan niya? Ang lahat na meron ang Ehipsyo. Yun ang kanyang, marami siyang iniwanan eh. Alam mo, in tough times, you cannot have everything. Pag nasa panahon ka ng paghihirap at panahon ng, alam mo, yung may higpit na mga dating na mga pangyayari, hindi pwedeng habang dumadating yung mga problemang ganyan, pwede kang manood ng gusto mong pelikula, pwede kang kumain sa masarap na restaurant. Hindi mga stressful yung mga situations eh. Minsan talagang may naalam nga ako, mga nasusuka sila sa bigat ng kanilang dalahin eh. May mga ganun po. Kaya dito, hindi basta-basta yung nangyari kay Moses. Talagang para makalikha ng isang matinding lalaki at magiging isang matinding leader, kailangan matindi yung kanyang pagdaanan. Bakit ko nasabi ito? Kasi dito, nasa kanya lahat nung siya ay Prince of Egypt eh. Parang sa tayo, nung wala pa yung virus, di ba? Parang nasa atin ang lahat eh. Nagagawa natin lahat ng gusto natin gawin eh. Biglang dumating itong virus, nakulong tayo sa bahay eh. Kahit may magandang kotse, sige, huhulihin ka sa EDSA pag dumaan ka doon. Di ba? Kahit may maganda kang damit, o maganda yung kasuutan mo, hindi ka naman makikilala kasi naka-face mask ka. Di ba? Walang use eh. Walang use na yung mga, kahit may pera ka, wala ka namang bibilhan ngayon. Di ba? So, wala din. Kahit sikat ka, hindi ka naman makakalabas. So, mag-online ka, pero hanggang doon ka lang, nalimitahan na tayo nung hindi natin nakikitang kalaban. Dito si Moses, dinala siya sa isang lugar na wala ang lahat sa kanya. Yun ang unang dinil ni Lord sa kanya. Alam niyo, kung gusto natin magamit tayo ng makapangyarihan ng Diyos, dapat seryoso talaga na sa puso natin, sa kaisip natin, handa tayong mawala ang lahat. Yun ang requirement eh, di ba? Sabi ni Jesus, kung nais mong sumunod sa akin, di ba? Iwan mo, sabi niya, iwan mo ang iyong mga magulang, ang lahat na iyong mahal sa buhay, iwan mo. Sabi niya, kalimutan mo iyong sarili, pangkuin mo ang iyong krus, saka ka sumunod sa akin. So, kailangan yung self-denial. Matindi ang requirements dito ng tough times eh. For you to become a change maker. So, mahalaga yon. You can choose to change the things around you or you will be changed by your circumstances. So, anong nangyari sa atin nung nagkaroon ng lockdown? Nabago ba tayo nung pangyayari o binago natin yung pangyayari? Kasi, itong time ng lockdown, this is the best time for you to hone your gifts eh, di ba? Kasi you have all the time in the world to do it eh. Yung iba gusto nilang kumanta, di ba? Yung iba gusto nilang kumanta, mag-participate sa worship team sa church. Puro wishful thinking lang. Ngayon mo gawin. Sa bahay ka, kumanta ka maghapon, maubos yung boses mo. Palagi ko naman, kasisiyahan ka ng Diyos, kaawaan ka eh. At itotono yung boses mo, kaya makakapaglingkod ka na, di ba? Iba sa inyo, gusto maging musician, di ba? Kung gagawin mo yon, di syempre, kailangan mag-practice ka. Tapos ito pa, napakaganda.
hindi mo pa nababasa ang buong Bible, kahit yung buong New Testament, this is the best time for you to do it. Itong time na to. Kasi wala dati kang panahon, wala ka nung yung luxury of time to do everything eh. But now you have everything, all the time in the world to do what you want to do para sa ikabubuti at kakahusay na iyong buhay. So gawin mo yon, okay? You can choose to change the things around you or you will be changed by your circumstances. So are you productive during the lockdown? Imagine almost 2 months na po tayo, nag-status ko. So ano ba yung ginawa natin during the time of the lockdown? Gusto ko rin malaman, Lord, ano ba ang purpose ng quarantine, itong lockdown? Ano ba ang purpose nito para sa aming mga Kristiyano? Kasi kailangan maisip natin kung anong layunin ng Diyos sa lahat na nangyari sa atin eh. Ito yung naisip ko. Kasi si Moses, isa siyang prinsipe ng Ehipsyo. He has no idea what's going on in the life of the Israelites as slaves in Egypt. Wala siyang idea, nakikita niya lang sila, hinahagupit sila, gano'n. Pero hindi niya nararamdaman yung abang pakiramdam nila. Alam niyo yung abang pakiramdam, yung you have no hope, you have no courage, you have no direction. Yun eh, di ba? So, binigyan siya ng tough time sa buhay niya para idaan siya sa pinagdaanan ng buhay ng mga slaves in Egypt. Doon sa wilderness. Walang makain, kailangan makipaggupo ka sa ahas, siguro gawin mong chicharon yung alakdan, di ba? Gawin mong gawin mong barbecue yung mga ahas. Talagang kailangan gumawa ka ng paraan eh. Dati ipitik niya lang ang kamay niya, sabihin niya, bigyan niya ako pagkain. Meron ng lahat yun eh. Ganun tayo eh. Minsan, pag may pera ka, nabibili mo lahat eh. Paano kung wala na? Di ba? So, minsan, pag wala kang pera, parang quarantine din, parang lockdown din yan, di ba? Pero, merong ginagawa ang Diyos doon, may layunin siya. Dinidevelop niya sa'yo yung ugali na maranasan mo at magawa mo makasimpatya doon sa mga wala. Ngayon, alam niyo, itong lockdown, naisip ko lang, ang talaga yung simpatya ko nasa mga frontliners eh. Mahirap yung ginagawa nila. Sila yung humaharap doon sa virus, At kahit sahuran mo ako ng malaking pera, hindi ko gagawin yun. Kasi buhay yung nakataya sa iyo eh. Kaya alam niyo, yung mga kapatiran natin dito sa church, bumuo ako ng The Blessing Group eh. Yung Blessing Group na yon, sila yung, pag inad ko sila doon sa group, okay lang kung mag-leave sila eh. Pero inad ko sila kasi iba doon mapanalangin eh. Iba naman doon generous eh. Kaya, so gumawa kami ng unang project. Unang project ay magpakain sa mga frontliners. So, nakalikom kami ng pera at napakain natin ng napakasarap na adobong manok at may kasama pang maha na napakasarap din ng maha. Tuwan-tuwa sila Itong nakaraang araw, nagpakain naman tayo 100 uli ang pinakain natin. Ang pinakain naman natin ay pansit saka yung banana slice. Yung pumili tayong banana loaf tapos tigi-isang slice sila yung mga frontliners. Sa susunod na linggo naman, siguro magpapakain tayo ng pansit malabon tsaka biko. Merienda lang yun, pero tuwan-tuwa sila, na-encourage sila. Yun ang kailangan natin eh, kasi sa panahong ganito, yung mga tao na nandoon sila, pero minsan nakakaligtaan natin sila, hindi natin sila nabibigyan ng pahalaga. Gayong malaki yung ginagawa nila para sa atin. So, change maker sila eh. So, kung change maker sila, let us support them. Let us also become a change maker in these tough times. Ikaw ba ay magiging daluyan ng pagpapala? Ikaw ba ay gagawa ng kakaiba sa panahong ito? Imbis na nakatunga nga lang at walang ginagawa? Okay, nasa pangatlo na tayong prinsipyo. Another principle required in tough times is number 3, pay the price no matter what it costs you. Pay the price. Yan. Isang maganda halimbawa dito, huling-huling halimbawa na napakaganda, ay ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Alam nating lahat na He fasted for 40 days doon po sa wilderness, And then Satan came to tempt Him. At alam natin na lahat na ito pinagdaanan ng Panginoon. And He was able to overcome every test that was given to Him.
Actually, tatlo yung present sa kanya na ni Satanas eh. But he was able to neutralize them, ano? Number 1 is the lust of the flesh. Number 2 is the lust of the eyes and the pride of life. They were all combinations of the sacrifice paid for the great men of God. Sabihin mo kung ano yung mga ginawa ng great men of God sa nakaraan. Mula kay Noah, mula kay Joseph, kay Abraham, sabihin mo lahat yon. Pinagsama-sama lahat ng ito ay napanagumpayan ng ating Panginoon. Jesus' sacrifice was even greater because of the great price He paid. Let me read to you Philippians chapter 2, verse 6 to 10. Ito yung napakagandang nasulat ni Apostle Paul to describe what kind of sacrifice that the Lord has paid for our redemption. Ito yung napakagandang basahin ko sa inyo. Philippians chapter 2, verse 6 to 10. Who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ibig sabihin, he left it all for us. He left everything for us. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. He sacrificed it all for us. Wala siyang tinira sa kanyang sarili, lahat ibinigay niya. And therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And he became our Redeemer. Siya yung naging tagapagligtas natin. Isipin mo yun, verse 10, dagdag ko lang yung verse 10. Sabi dito, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. He had it all back in the end. So what was lost was also gained at the end. Hindi nagkamali ang Panginoon na ibigay niya ang lahat dahil alam niya lahat ng ito ay mababawi niya. Now, in tough times, the Lord exemplified how we should pay the price for a great goal. The extent of the cost is even at the expense of His life. So, what would you give in exchange for not being hit by the coronavirus? Sige, pag-usapan natin yan kasi minsan yung isang magandang motivation yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin eh. Kagaya nito, meron tayong pinagdadaanan na krisis sa buong mundo. May personal dealing si Lord sa atin eh. Halimbawa lang ganito, kung mag-i-impose ka sa sarili mo, kung hindi ka tatamaan ng coronavirus, ipinapangako mo ba na tatapusin mong basahin ng Bible? Yun ang kapalit kasi minsan nagpipray tayo ng awa sa Diyos eh. Minsan we bargain with God, di ba? At sinasabi natin, Lord, kung gagawin mo lang po sana to, gagawin ko ito eh. Hindi naman po masama yun kasi sa Bible mababasa nyo yun eh. Kaya lang doon sa book of Ecclesiastes chapter 5, tinuturo din doon, kung mangako ka at di mo tutuparin, magandang huwag ka na mangako. Pero dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, wala tayong magagawa kundi makipag-bargain sa Kanya. Pero sana tutuhanin natin yung ating sasabihin sa Kanya. O halimbawa ito, pag ikaw ba ay naligtas sa coronavirus, hindi mo kasi alam eh, kasi nasa hangin na lang din siya ngayon, di ba? Sabi nila, o kaya naglalakad dyan, may nahawakan kang isang lugar na dinapuan ka din, tapos dadalhin ka na sa ospital, tapos hindi ka na makakalabas, doon ka na mamatay, ikikremate ka. O rewind natin, hindi mangyayari sa iyo yun, pero ano ang pagbabago na gagawin mo sa buhay mo? Di ba? Kasi gusto malaman din ng Panginoon yun eh. Sa Kanya maganda yun eh. Hindi masamang gumawa ng pangako. Sa Ecclesiastes 5 nakalagay doon eh. Ang masama doon yung hindi mo tutuparin. Kasi pag ikaw ay nangako, ginagamit siya ng Diyos, minsan ginagamit siya ng Diyos na dahilan para spare ka, to favor you, to be gracious to you. Hindi mo masama yun eh, di ba? Ang Diyos nga nangangako eh, para maniwala lang tayo eh, di ba? Ang reward niya, in the end, we will trust Him and we will all subject ourselves to Him. Yun ang hinihingi niyang reward eh. Tayo hiningi nating reward, yung ma-bail out tayo. So let me ask you this question. Anong pagbabago ang gagawin mo
gayong ililigtas ka ng Diyos sa coronavirus. O siguro ikaw, kaya mo sabihin, sige, at the expense of my life, okay lang sa akin yun. Okay, ito na lang. Yung mahal na mahal mo sa buhay, yung magulang mo, tatamaan sila, what can you give in exchange for their protection and safety? Anong sasabihin? Kasi ito yung time ng quarantine, ito yung lockdown time eh. Ito yung tough times natin na sa langit, usong-uso ngayon, na tumatanggap sila ron ng mga pangako. Kasi how are you going to shield your life? Paano mo siya poproteksyonan? Kinakailangan nakakapit ka sa Diyos eh. At minsan yung kapit mo sa Diyos has something to do with your covenant with God. Ikaw ay anak ng Diyos eh. Nangangako siya na nangangako sa iyo. Ikaw, ano naman ang pangako mo sa Diyos? What can you bargain? Sabihin mo nga sa akin, ano ang sasabihin mo sa Diyos kapalit ng protection mo sa unos na ito na pinagdaraanan? Anong kapalit? Sige nga. So, ito yung ating application sa nangyari ngayon. Spiritual things must not be exchanged for temporal things. Ang pinakamahalaga ngayon yung spiritual na bagay sa buhay natin, itong unos na to. Spiritual, wala na talaga eh. Na-level down na tayo lahat. Talagang lahat tayo pinagpantay-pantay na ng virus eh. Pera, sabihin mo sa akin, reputation, ano pa bang sabihin mo? Wala na ho siyang halaga eh, dahil dito sa virus eh. Ang mahalaga na lang talaga dito ngayon, yung katayuan natin at kalagayan natin sa harap ng Panginoon. Now, the second notion, pay any price to do God's will while here on earth. Ano yung hinihingi sa'yo ng Diyos na matagal na hindi mo kayang bayaran ng halaga? Di ba? Kasi minsan ako naisip ko lang, maliliit na bagay lang eh. As a pastor, minsan nakatingin ako doon sa mga maliliit na bagay bilang pundasyon ng mga malalaking bagay. Halimbawa, yung sa pagsamba lang, ayan, every Sunday na nga lang yan, Yung iba sa inyo, hindi na nga umaattend ng midweek eh. Hindi rin kayo umaattend ng prayer meeting ng Friday. Yung Sunday na lang. Kaya mo bang ipangako sa Diyos na pagkatapos ng lockdown na ito at may simba na tayo, hari nawa, may simba na tayo. Hindi ka na mag-absent. Hindi ka magbabakasyon sa araw ng pagsamba. Hindi ka magtatrabaho sa araw ng pagsamba. Kaya mo bang sabihin sa Panginoon yan, pwede ka mag-umpisa ng ganun eh. Anong kapalit? Yung protection mo, itong sa Hindi ko man sinasabi hindi ka ingatan ng Diyos. Kaya lang, siyempre, gumawa tayo ng kapit natin sa Diyos. At ang kapit natin sa Diyos, hindi lang yung pangako niya. Yung pangako din natin sa Kanya. Kasi natutuwa ang Diyos eh. Pag sinasagawa natin yung ating mga pangako sa Kanya, pag pinahalagahan natin ng mas matimbang yung mga spiritual na bagay kaysa sa ano pa mang bagay dito sa mundo na pinagpapalit natin siya minsan. Ito yung magandang panahon na maglambing tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya talaga, Lord, alam po ninyo, napabayaan ko yung aking spiritual life nung bago magkaroon ng virus. Pero, bigyan mo ako ng chance. Itong pagkatapos nitong lockdown, I will be a better Christian. Paghuhusayin ko po talaga yung Christian life ko. Talagang yung pagbabasa ng Bible, magiging habit ko yan, Lord. Tsaka talagang ako'y lagi lalapit sa iyo at ako'y mananalangin. Talagang sana po, itawid nyo ako at ang aking pamilya sa virus na ito. Ilagpas nyo po kami rito, proteksyonan nyo kami, Panginoon. More than anything else, Lord, pahalagan ko yung spiritual life ko. Yung mga paghahangad ko sa mga material na bagay, sa salapi na nakukompromise yung aking testimony, Lord, forgive me. Pero hindi na po ganun ngayon. Talagang sa'yo na ako at maninindigan ako para sa'yo hanggang wakas. So, palagay ko, matutuwa ang ating Panginoon. So, whenever you make a sacrifice, whenever you pay a price for your stand, remember this, make Jesus your measurement for any price you have to pay. Siya yung ating gawing sukatan sa ating sakripisyo. At tanungin natin sarili natin, yung sakripisyo ba natin ay kayang higitan yung sakripisyo ng ating Panginoon na ginawa niya para sa atin? Okay, let's go to number 4. Ito, example naman to ng isang loser, yung ating sa scripture reading, nabasa natin kanina. So, ang hinihingi sa atin ng tough times, don't be a loser. Kasi sa tough times talaga, minsan, mas marami yung talunan kaysa sa nananagumpay Pero tayo, piliin natin na maging winner tayo.
Don't be a loser in God's kingdom. Because in God's kingdom, you win by losing. Naintindihan ba natin yan? Let me just read to you, no? This is all about the rich man who also stood his ground. Nanindigan din siya eh. He stood his ground and did not accept the Lord's challenge. Nanindigan siya para sa kanyang pagkatalo. Tingnan nyo ito, no? Kasi the offer was an entrance to heaven. Ang offer sa kanya, if you will do this, you will inherit the kingdom of God. You will enter the gate of heaven. Sabi sa kanya. But to the rich man, the price to pay is greater than heaven. Sa kanya, parang ang laki-laki. Alam niyo yung mga business-minded, ganun eh. They don't give for nothing. At minsan, pag ang hinihingi mas malaki, kaysa doon sa matatanggap na tingin nila maliit, hindi sila pumapatol sa ganun. Let me read to you Luke chapter 18, verse 22 to 25. When Jesus heard this, He said to him, you still lack one thing. Kasi ang una naging conversation nila, as a requirement to enter heaven, is to obey the commandments. At sabi ng rich man, nung bata pa ako, nasunod ko na ang lahat ng yan. Ano pa ang kulang ko? Remember, ang sinasabi niya rito, sinunod niya raw lahat ng utos. Pero, the Lord is going to test him again. Sell everything you have and give to the poor. Ibenta mo lahat ng nasa sayo at bigay mo sa mahirap. Sige nga, kung nasunod mo yung 10 utos at wala ka ng ibang Diyos, ibenta mo lahat ng iyong ari-ari at ibigay mo sa mahirap. And you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ang sinasabi sa kanya ni Lord, in essence, sige, walain mo yan lahat for my sake, pero lahat ng nawala sa'yo ay magiging yaman mo sa susunod na buhay. Binigyan din siya ng security. Ito nakakatuwa sa Diyos. Hindi siya kumukuha na hindi niya binabalik. At kapag may binigay tayo willingly and faithfully, He gives us more. He gives us more. Oh. Pressed down, shaken together, and running over. So, dito napakahalaga sa Diyos ng ating pagtalima, lalo yung ating tugon doon sa kanyang hamon. Pero ito ang sabi sa verse 23. When the rich man heard this, he became very sad because he was very wealthy. Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Marami tayong pinapasok na pinapasok na pinto sa buhay natin. Pinto ng pagsunod, pinto ng pagtalikod, pinto ng pagsuway. Marami ang mga pintong pinapasok natin eh. Pero itong taong ito, ayaw niyang pasukin yung pinto ng pagsunod. Kasi na-imagine niya yung eye of the needle. Alam natin ito, kung i-google nyo, makikita nyo yun eh. Ang itsura niya, ganyan, no? Para siyang korte ng likuran ng kamelyo. Na pagpapasok yung kamelyo, eksakto siya makakasuot doon. Na wala siyang nakasukbit na kahit ano sa katawan. So, ginagawa nung amo, hinuhubaran siya ng lahat na nakasampay sa kanya para makapasok siya ng diretso do sa eye of the needle, yung butas ng bakod ng Jerusalem. Yun ang ibig sabihin nun. So, alam na alam nung mayaman ang ibig sabihin eh, susubarin mo ang lahat ng nasa sayo. Alisin mo ang lahat ng yaman na pinahalagan mo, yung iyong mga Diyos-Diyosan na yaman, alisin mo yan. Hindi niya magawa eh. So, he was a loser in tough times. Ito yung malaking hamon ng spiritual na buhay niya. Pero, ipinagpalit niya ang kanyang spiritual na kinabukasan dahil lang sa pansamantalang kayamanan dito sa lupa. Nalungkot siya at tumalikod siya sa Panginoon at umuwi na nangihinayang ang Panginoon sa kanya dahil mas binigyan niya ng malaking pahalaga yung kanyang kayamanan. Okay, the opposite of that is always be a winner. Ito po si Zacchaeus. Napakaganda ng kwento ni Zacchaeus. Alam niyo na po. Maliit po siyang tao. Hinabol niya si Jesus. Gusto niya makita. Hindi niya makita. Umakyat siya ng puno, yung sycamore tree. Umakyat siya. At napansin siya ng ating Panginoon Jesus. At inimbitahan ng Panginoon Jesus sa kanyang sarili na pupunta rin sa tahanan ni Zacchaeus. Wow! Alam natin nangyari dito, no? Sa verse 8, ito sabi, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. Kalahati ng kanyang yaman, ibibigay sa mahirap. Anong mangyayari doon sa susunod na kalahati?
And if I have cheated anybody out of anything, gaano kaya karami yung kanyang dinaya? Napakarami nila. Sabi niya, I will pay back 4 times the amount. Siguro yung kalahati ng yaman niya na itinira niya, yung kalahati binigay sa mahirap, ano? Yung kalahati ay ipambabayad niya doon sa lahat ng kanyang mga inisahan. May natira ba sa kanya? Wala nang natira. Si Zacchaeus ay totoong sumunod sa requirement nung tough times ng kanyang spiritual na buhay. And he passed the process, ano? And let me tell you, according to tradition, Zacchaeus became the bishop of his own province. Nagulat ako nung nabasa ko to eh. I-google po ninyo, no? Naging bishop siya nung kanyang sariling probinsya. Hindi ho siya nanatiling tax collector. Siya ay naging bishop. Kasunod ng pagsuko mo ng lahat sa buhay mo, ay ang paggamit ng Diyos sa buhay mo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ulitin ko ulit. Kasunod ng pagbigay mo ng lahat sa buhay mo. Ano man yung ibibigay mo sa Diyos? Whatever you give to God, whatever you lose for the sake of Christ, you will gain because God is going to use you as a channel of blessing. Totoo po yun. Hindi pa huli ang lahat para dyan. Ang totoo na, walang matanda sa paglilingkod. Kahit gaano kakatanda, kasi tanda mo sino ba si Abraham ay 70 years old nung siya ay naglingkod sa Panginoon. Si Moses ay 80 anyos nung mag-umpisa siyang maglingkod sa Panginoon. May tatanda pa ba, Pastor Jerome, kay Moses? Wala na, no? Na naglingkod sa Panginoon. Si Noah ay 397 years old nung siya ay mag-umpisang naglingkod sa Panginoon. Tapos, plus 100 years, 400. Kaya nga. Kasi nung bumabasa sa ark, di ba? Nabuhay pa siya. Well, anyway, wala pong matanda sa paglilingkod sa Panginoon. You gain by losing it. So, whatever you lose in the process, you will gain it. Because God is going to use you. Yun ang napakagandang natin ngayon. Let us be a winner. Anong gagawin natin to become a winner? Kagaya ni Zacchaeus, we have to provide the requirements of the tough times. And that is to stay focused like Noah. Hindi siya nabago dahil siya ay focus doon sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Siya ay naging tapat hanggang sa wakas. And then choose to be a change maker. At si Moses po ay napakagandang halimbawa na nakagawa siya ng kaibahan sa kanyang palasak na buhay sa wilderness. Nagawa niyang maging tagapagbago ng marami at dakilang bayan ng ating Panginoon. And ang ating magandang halimbawa sa lahat, ang ating Panginoong Jesus. He was able to pay the price no matter what just to save us. He became our Redeemer. He is our Savior. At dahil dyan, we become the winner of these tough times. So, muli, yun ang aking challenge sa ating lahat. Stay focused, choose to be a change maker when required, pay the price no matter what it costs you, and you will be a winner. Yun ang gusto ng Panginoon itong tough times na ito. Sana, kung meron lang tayo resources, sana humaba pa siya. Kasi napansin ko lang, pag nanonood ka sa telebisyon, pinapakita doon yung mga video clips, na yung mga tao nagpipray sa daan, yung mga doctors and nurses na lumuluhod sila. Bago sila mag-umpisa, lumuluhod sila, nagpipray sila sa Panginoon. Doon sa Brazil ata yun, yung mga tao naglabasan ng kalye at nakaluhod sila doon sa bangketa. Nakaluhod sila, Habang pinanood ko yun, naiiyak ako Kasi dumaan yung maraming panahon sa buhay natin, masyado tayong naging selfish. So, masyado tayong naging makamundo. Hindi talaga tayo naging spiritual, hindi talaga tayo naging matibay sa Panginoon Wala tayong magandang reputation ng ating Christian life na kayang tagalan yung tough times. Pero ngayong tough times, itong virus na ito, tinuruan tayo talaga ng maraming bagay. Harinawa, nabuo sa buhay natin yung layunin ng Diyos. At siguro pag nangyari na yon at nakapagbago na tayo sa puso't isip natin, palagi ko aalisin na ng Diyos ito. Aalisin niya na ito. Hindi na ito pahabain pa. Kasi marami siyang gustong gawin sa buhay natin At di natin magagawa yun kung nakakulong lang tayo. Pero siyempre, inayos niya lang tayo bago niya tayo uli ilabas
at maging ilawan tayo sa mundo at makilala siya sa pamagitan ng buhay natin. So sa ating pagwawakas, yun aking tanong. Tanongin nyo sa katabi nyo, kung may katabi kayo, sabihin mo sa kanya, will you be a change maker? Will you pay the price at any cost? Will you stay focused and be a winner? Yan, may situhin nyo ng malakas yung katabi niyo para mag-ayos ng sarili niya. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Bago tayo magkahiwa-hiwalay, mag-pray muna tayo. Panginoon, patawarin nyo kami sa aming mga nagdaan na buhay, that we are not able to produce a good reputation, and so that, Lord, you will favor us in tough times. Patawarin nyo kami sa aming mga sablay. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa inyong awat, biyaya, gabayan nyo kami. Pangunahan niyo po kami kung kami mahina, hindi namin kayang pangunahan ang aming sarili. Sa inyong kapangyarihan, gabayan niyo po kami at pangunahan niyo kami, Panginoon. We totally depend on you, Lord. Depend on your mercy and your grace. At dahil po dito, nangangako kami na kami ay gagawa ng kaibahan pagkatapos po ng lockdown na ito. At makikita niyo po yan sa aming pamumuhay, bawat araw, bawat linggo, na kami po ay magpupursige na iangat ka sa aming buhay. At kayo lang ang matanyag. Maraming salamat po sa inyo ang lahat ng papuri at pagkilala. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming samang dalangin. Amen. Have a wonderful Sunday to all of you. God bless.